Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise the Lord. Tunay nga po na napakabuti po ng ating Diyos. Dapat po natin talaga ibalik ang papuri at lahat na pasasalamat. Siya lamang po ang Diyos na pwedeng tumanggap nito. Wala na pong iba. Amen? Talaga pong napakabuti po ng ating Panginoon. So, bago pong lahat, nais ko po munang i-welcome ang lahat. May mga bagong galing ng bakasyon? Wala? Kuya Dom lang. Amen. But before po ang lahat, nais ko pong palakpakan at i-welcome po ang presensya po ng ating banal na Espiritu muna sa lahat. At lahat po na mga bumalik galing ng bakasyon, welcome po kayong lahat. So, napakabuti po ng ating Diyos at muli po tayo po narito upang magsama-sama. Alam ko po na marami pong mga kapatiran, na marami pong mga pinagdadaanan, ngunit salamat sa Lord, narito po tayo, patuloy po tayo naglilingkod sa Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. So sa umaga pong ito, binabati ko din po muna ang mga kapatiran natin na nasa online po. Yung mga nasa malayong lugar, kung meron man ngayon, nasa Pilipinas o sa ibang bansa, lahat ng sulok ng daigdig. Welcome po kayo sa gawain po ng Lord dito po sa ating pong gawain sa Qatar Evangelical Church. Amen. At sige po, ready na po bang lahat? Amen. I would like to share to you ang tema po natin. Our theme for this month is about work as one body. Amen? So, but now I would like to share to you, para po sa mga nakarinig na po ng mensahe po nito last Thursday night, last week po, in-share ko na din po ito, pero I do believe that the Holy Spirit is always giving us fresh revelation and fresh anointing para po sa kanya pong mga anak. Amen? So sa umaga pong ito, nais ko pong i-share po sa inyo, since ng ating pong tema ay work as one in the body of Christ. So dito po, pinamagatan po natin the beauty of unity in diversity. No? Ang kagandahan ng pagkakaiba. Amen? Ang kagandahan ng pagkakaisa at pagkakaiba-iba natin. Amen? We are different people, we are different mga iniisip, no? Iba't iba po tayo mga pananaw sa buhay, pero dinala po tayo ng Diyos dito para po pagkaisahin tayo. Amen? So hindi po nangahulugan na pag may diversity po, pag may pagkakaiba, tayo po ay nadi-divide. Di po. Ang layunin po ng Diyos ay kailangan magkaiba man yung mga pananaw natin sa buhay, kapag mga anak ng Diyos ay palaging nagkakaisa. Amen? So, inanyahan ko po lahat na we have to, tayo po tumayo. At ating pong basahin dito po sa 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 27. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Verse 12 po. For us the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body. So also in Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. For in fact the body is not one members but many. If the foot would say, because I am not a hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear should say, because I am not eye, I am not on the body, it is therefore not of the body. If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? But now God has set the members, it's one of them in the body, just as He pleased. And if they were all one member, where should body be? But now indeed there are many members, yet one body. And the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you.
No, much rather those members of the body which seems to be weaker are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, on those we have bestowed greater honor, and our unpresentable parts have greater modesty, but our presentable parts have no need. But God composed the body, having given greater honor to that part which lacketh, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. And if one member suffers, all the members suffer with it. Or if one member is honored, all the members rejoice with it. Now you are the body of Christ and members individually. Purihin ang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang salita. Let us pray po. Father, we want to thank you, Lord, for your message this morning, Father. Thank you for your words, Lord, that reminded us, Panginoon, how, Lord, to be united, Panginoon, in your body, O Lord. Father, we pray, Lord, that the Holy Spirit will continue to anoint us, Father God, to give us understanding and to give us power, Panginoon, to understand your message right today, Father God. Maraming salamat, Lord. Even your, Lord, your messenger, Father God. Lord, I pray, Father God, that I cannot do anything, Panginoon, without your power, without the Holy Spirit, Father God, without the anointing, Father God. Lord, speak to me, Father God, that I would be able, Panginoon, to deliver your words with clarity, Panginoon. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po muli natin ang Diyos. Hallelujah. So, ayun nga po, sa ating pong, ang ating pong binasa, patungkol po ito sa isang sa magkakaibang parte ng ating katawan. Amen? So, ito po ay pinahayag po ni Paul po para sa mga taga-Korinto, no? Na ang dapat yung mga anak ng Diyos ay palaging iisa ang layunin. So, tingnan po natin, we have to tingnan po natin kung ano po ang ibig pong sabihin, kung bakit mahalaga po yung magkakaiba man tayo ng mga ministry sa church, magkakaiba man tayo ang ating ginagawa, magkaiba man ang ating mga iniisip, pero pagdating po sa gawain po ng Lord ay pinag-iisa po tayo ng Diyos. Amen? So, this morning mga kapatid, tingnan po natin ang sinabi po ng ating Panginoon sa pamagitan po ni Apostle Paul, no, patungkol po dito sa ating pong papag-aralan sa umaga pong ito. So, tingnan po natin, i-dig po natin ng konti kung bakit kailangan natin na dinala tayo o bakit dinala tayo ni Paul dito sa ng Diyos dito sa verses na ito, kung ano po ang ibig sabihin at ano po ang mensahe ng Diyos para po sa atin lahat, mga kapatid. So tingnan po natin na si Paul po ay he uses the metaphor of the body to teach us about unity and diversity. So, ito po yung pamamaraan ni Pablo para po natin mas lalong maunawaan, para po mas lalo po natin magawa po natin ang ating pong mga parte bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Sabi po roon, each of us is a unique members of the body. Di ba? Ang iba, matanos ang ilong. Di ba? So, ang iba, matangkad ang height. Pero ako siguro, ganito lang siguro yung height ko talaga. No? Sabi po doon, with specific roles and gifts, no? Lahat po tayo, anuman yung meron tayo sa katawan natin, lahat po ito ay may specific roles po para po sa ating pong katawan. Amen? Sabi po dito that all working together for common good. Diba? Sa katawan po natin, mga kapatid, bagamat iba-iba yung parte, may ulo, may buhok, may lahat po ito ng parte ng ating katawan, lahat po ay may gamit sa ating pong katawan. Amen po ba? Ganon din po, mga kapatid, sa ating pong Panginoon Jesucristo. Bagamat si Kristo ay isang Diyos, bagamat si Kristo ay isang katawan, ngunit marami siyang mga binuo na mga tao, tayo yung katawan na ini-graft ng ating Panginoon para sa kanyang kaharian, para sa kanyang katawan. Kasi po, dito nga po sa sinabi po ni Pablo,
na kapag ang isa po ay hindi mag-function, ang isa po ay parang tinitingnan natin na mahina, no? Parang sa Diyos, wala po, sinabi nga doon kanina sa ating binasa, na wala pong isang, sa verse 22, sabi niya, wala nga po daw isang parte ng ating katawan na minamaliit natin. Sabi sa verse 22, no much rather those members of the body which meant to be weaker are necessary. No? So, ang lahat po na parte ng ating katawan, anuman yan na pakita pa natin na mahina, for example, ang ating mga paa. No? Sa tingin natin, mahina ang paa, hindi palagi nakikita kasi nasa ilalim lang siya. Ang palaging nakikita, yung parte ng ating mukha, parte ng ating sa taas, pangtaas ng ating katawan. Lahat po ito ay may halaga po sa ating pong katawan kung bakit binigay po ng, ang tawag nito, ginawa po ng Diyos po para sa atin. Amen? So, sa umaga po ito mga kapatid, yung po sinabi natin kanina na ang bawat isa sa atin ay may specific roles and gifts po na binigay po ng Diyos po para sa atin. Para ito po ay maging isa sa pagtatrabaho para po sa common good po especially sa ating pong paglilingkod sa Diyos. So tayo din po mga kapatid, no, bago po tayo pumasok po sa ating pong points, ay ang lahat po, ayon po sa ating pong sinabi kanina na ang lahat po ng parte ng ating katawan ay may kanya-kanya po siyang rules po at kanya-kanya pong ginagawa sa ating katawan. Kaya po mga kapatid, lalo na sa ating pong iglesia, no, dito po sa verse 12, kung titingnan po natin, dito po sa verse 12, sinabi po rito, iisang katawan ngunit maraming bahagi, si Kristo tulad ng isang katawan ay may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay manatiling isang katawan. So ginamit ni Paul yung analogy ng katawan natin, no? Para yung katawan natin, kagaya din po ng ating pong church, napakarami, isang church po ng QAC, pero napakarami po natin mga kapatid. Marami pong mga membro, di ba? Ang bawat isa sa atin ay kabahagi. Though, sinabi nga natin kanina na magkakaiba man tayo ng pananaw sa buhay, pero mahalaga po na yung function natin, yung roles natin ay mahalaga po ito sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Amen? Sa atin po, sa church po natin, wala po ditong mahina. Wala pong minamaliit sa atin. Amen? Sapagkat ito pong sinabi ng Diyos na kahit ka mahina, kahit hindi ka napapansin, pagdating sa paningin ng Diyos, tayo po ay pantay-pantay. Tayo po ay may responsibilidad. Hindi po natin sabihin, maaring sinabi natin na ako ay hindi ako marunong mag-gitara, hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong magluto. No? Ano ba ang role na binigay ng Diyos sa iyo? I'm sure mayroon ka pong talent na binigay po ng Diyos. Amen? Maaring ang talent na binigay sa iyo ng Diyos maglinis sa church. Huwag po natin mamaliitin yung paglilingkod po natin, pag-arrange ng upuan, sapagkat kabahagi yan sa ginawa ng ating Panginoon sa ating katawan para yung mga kamay mo gamitin sa paglinis ng ating church. Amen? Hello? So, unang-una po na pinakilala po sa atin ni Paul ay yung kinumpara po ni Paul yung ating pong ang church po sa human body po natin. So, bagamat ito nga po ay isang entity po, but with many parts. So, sa umaga pong ito mga kapatid, kailangan po na tayo pong mga mananampalataya, tayo pong iglesia ng Qatar Evangelical Church, anuman yung mga talento, mga roles o gifts na ginawa ng Diyos sa iyo, kailangan po natin gamitin para po sa kaluwalhati ng Panginoon. Amen? Kailangan po natin siyang gamitin hindi po para kay pastor, para hindi po sa mga kapatiran natin. Dapat yung role na binigay sa atin ng Diyos, kung ano man yung talento na binigay sa iyo, gamitin po natin for the glory of God, not for the man. Amen? Hindi po, minsan nahihiya tayo pag ganun lang ginagawa natin, no? Minsan nahihiya tayo.
Pero hindi po mga kapatid, ikaw po ay kabahagi, ikaw po ay importante sa bahay po ng sambahan, sa paningin ng Diyos. Amen? So, kung ikaw po ay may talent ka sa pagluluto, no? Maraming salamat sapagkat marami po tayong mga kapatiran na ginagamit ang mga talento nila para sa pagluluto, sa pag-awit, di ba? Kailangan tulong-tulong, ganun po kahalaga ang paglilingkod natin sa Diyos. Like for example po, sa pagtugtog sa music team, no? Iba't ibang mga instrumento ang hinahawakan nila. No, siguro may mga kapatiran na marunong tumugtog ng gitara pero hindi naman siya marunong mag-drums, no? Kung yun ang talento na binigay sa kanya mag-gitara tapos gusto niyang mag-drum, kailangan siguro munang maraming practice para po matutunan niya kung paano mag-drums, no? May mga sa keyboard, may mga kapatiran tayo na talagang ganamit nila yung talento nila para sa keyboard. Ngayon, kung ang talento mo ay sa keyboard tapos ang ginamit mo gitara, anong mangyayari sa iyo kasi hindi ka marunong mag-gitara? Kasi yung talento na binigay sa iyo para sa keyboard. Amen? Pero tingnan po natin mga kapatid, kapag tayo ay ginamit natin yung talento na meron tayo, kagaya nga po ng pagtugtog, kapag sabay-sabay po nilang ginagamit yung talent nila sa pagtugtog, lahat na instrumento na meron silang talent sa pagtugtog diyan, pag nakikita po natin, narinig po natin, napakaganda po ng harmony ng pagtugtugan. Amen? So, ganun din po mga kapatid sa ating pong paglilingkod sa Diyos. No? Ganun din po na kailangan po natin na maunawaan na lahat po tayo ay importante. Lahat po tayo ay kabahagi sa paglago po ng ating pong iglesia. Amen? Isa pa pong example dyan sa ito, kasi nagtrabaho po ako sa isang automotive company, no? So, nandiyan po yung logo, Mercedes po. So, we are, bali yung namin is premium siya, premium brand, no? Brother Roy, mga Cadillac yun, di ba? Sila Brother GK, mga sa Honda. You know, Honda is one of the luxurious, di nyo alam na isa sa mga luxurious na sasakyan. Ang Honda lang po around the world, di po kayo makakita na ginamit para sa taxi. Amen? So, wag po natin malitin dahil sila po yung top of the line din, isa sa mga top of the line na premium brand. So, dito po, bakit ko po i-share ko po to sa inyo? Kasi nga, Itong picture na ito, tingnan po natin, napakaraming hindi pa po lahat yan nilagay yung mga kaparte ng kotse na yan. So, yan ay yung mga major lang na nakikita natin sa parts po ng kotse. No? Isa po sa example po para po sa yung Unity. Pagdating po sa makina ng isang automotive, pag sa isang kotse po, pag tiningnan mo po na mayroon po isang hindi po gagana doon, halimbawa, ang makina dyan, wala siyang starter. Yung buong katawan niya ay hindi siya gagana. Amen? Pag wala siyang control unit dyan, wala siyang computer dyan, hindi siya gagana. Bakit? Yung isang parte niya is mahalaga siya dyan para magtrabaho yung kotse na yun, para mag-work ang makina. Amen? Ganon din po yung church natin. No? Kapag yung kotse na yan, pag walang gulong yan, sa tingin mo, tatakbo yan. Di ba? Mahalaga yung gulong. Minsan yung gulong hindi natin na-appreciate. Minsan na-appreciate lang natin yung internal ang interior ng sasakyan. Minsan yung mga panlabas na patingin natin, madumi na siya tingnan, hindi siya importante, no. Importante siya. Ibig pong sabihin, hindi siya tatakbo. Ganon din po yung spiritual na mga buhay natin. Kung sa tingin natin, kung ang isa sa atin dito ay yung talento na binigay sa kanya Diyos, pag hindi niya ginamit, hindi maging progresibo ang isang church. Hindi maging masaya ang isang church. Bakit? Minamaliit natin yung talento na binigay sa atin ng Diyos. Amen? So, ganun po yung kahalaga ng ng isang unity po, yung isang united church. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang responsibilidad para po mas lalo pang maabot natin yung mga tao na nangailangan ng kaligtasan. We have to unite, we have to be united to share the gospel. Amen? Kasi yung target natin ay to bring people to the Lord. Amen? So, ayan, may isa pang, ba't napunta yan dyan, Pastor?
Wala po yung kinalaman sa natin, sa istorya po natin, sa ating pong sa ating pong message ngayon. Guys, ko lang ipakilala sa inyo na ang Mercedes-Benz is kilala po siya sa buong mundo. One of the designer is a Filipino. Amen? Ang pangalan po niya ay si Winifredo Camacho, kaya mag-anak yata ni Ate Gloyan. So, we are proud, no? So, wala pong kinalaman dyan sa natin. Gusto ko lang ipaabot lang sa inyo na mayroon tayong isang kababayan na sobra ang nasa pinakataas o premium brand siya nagtatrabaho. At not only nagtatrabaho sa ordinary, kundi siya nagde-design ng mga klaseng sasakyan. Marami po siyang dinesign. Yung pinakita ko kanina sa atin, yung unang picture, siya po nag-design on. Tapos ngayon, meron po siyang GT, siya po nag-design yun. Tapos yung X-Class ng Mercedes. So, praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Mabuti ang Panginoon. Amen? So, balik po tayo dito. No? So, ganun po. Kailangan po tayo lahat ng kaparte po ng ating katawan or tayo pong lahat na kabahagi po sa iglesyang ito ay kailangan po gumana po at magamit po natin yung mga talento natin na ibinigay po ng Panginoon. So, for your information, ang isang sasakyan po ay mahigit kung bibilangin pa natin sa pinakamalaking hanggang sa pinakamaliit na parte ng katawan, there are 30,000 spare parts po na involved po dyan. Amen. So meron po tayo natutunan ngayon, di lamang po sa spiritual. Amen. So ito pa, kapag yan ay may kulang dyan, pag walang belt yan, sa unahan nakita ko yung B-belt dyan, pag wala yan, hindi gagana ang makina. Malaki ang papel niyan ng belt na yan. Malaking papel na yung mga pulis na nakikita nyo dyan, malaking gamit niyan. Kung wala yan, hindi gagana ang isang makina. Ganon din po sa church natin. Kapag tayo lahat ay nandito, kaparte tayo sa mekanismo ng ating Panginoon. Kaparte tayong lahat. Ngayon, kung hindi ka magpapagamit sa Lord, paano tatakbo yung church natin? Amen? Hello? Praise the Lord. Pangalawa po, nakita po natin dito sa verse 13, sabi ito dito sa verse 13 and 14, for by one Spirit we are all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. So tanda po natin yung sinasabi nyo doon, we made to drink one Spirit. For in fact, the body is one members but many. So, ibig pong sabihin mga kapatid, nung tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, tinanggap po natin ang isang Espiritu ng Diyos. Lahat po tayo ay tinanggap po natin ito. Kaya po sinabi ro that we have all been made to drink into one Spirit. Amen? Mahalaga po na malaman po natin kasi kapag hindi po natin alam na we are saved, no? We are saved by God and give us the Holy Spirit. Kapag hindi natin sure ang buhay natin na nasa Panginoon tayo, hindi po tayo makakilos, hindi po tayo makagalaw, hindi po tayo makakapaggawa po sa ministry sa ating Panginoon. Amen? Kasi minsan, okay lang, parang di naman ko sigurado, parang ganon. So kailangan natin na malaman natin na nandyan tayo sa Espiritu ng Diyos. Nandyan yung kaligtasan na assurance ng kaligtasan na mayroon tayo para po ay yung mga talento na bigay ng Diyos sa atin ay madali natin magamit para sa paglilingkod sa Kanya. Pero pag hindi natin sigurado ang ating kaligtasan, parang hindi din tayo sigurado kung saan ba talaga ako fit sa aking pong ministry sa Lord, sa iglesia. Amen? So, kailangan po na ang sinasabi po rito that we made to drink one Spirit, no? Is one Spirit, in-emphasize po ni Paul, yung unity and singularity of the Holy Spirit works in our body, the body of the believers. Amen? Iisang espiritu tayo. Iisang espiritu na meron tayo. Espiritu na nagmumula sa ating Diyos. Amen? Kaya po kung sa tingin natin mahina yung kaparte mo sa katawan, hindi po. Pantay-pantay po tayo dahil ang espiritu na meron tayo ay nagmumula sa espiritu ng Diyos at ito ang pinakapangyarihang espiritu na binigay ng Diyos sa atin. Amen? Diniscuss ni Brother Joel kanina, no? Na kapag hindi tayo magagawa, we are weak. Hindi tayo magagawa actually kapag wala po ang Espiritu ng Diyos sa atin. Amen? Kailangan po natin palaging
i-acknowledge ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat na ginagawa natin sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Kailangan i-acknowledge po. We have to acknowledge the power and the anointing of the Holy Spirit. Otherwise, we cannot do it. Amen? Pero marami naman talagang magaling, di ba? Marami naman talagang magaling. Pero kapag wala ang Espiritu ng Diyos, kahit anong galing mo, wala yan sa harapan ng Diyos. Pero kapag mahina ka, kapag ikaw nag-rely ka sa kapangyarihan ng Diyos na siyang kikilos sa'yo, kahit mahina ka, ibibigay ka. Sabi nga ni Paul, when I am weak, I am strong. Amen? Sapagkat nag-rely si Paul sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen? So, kailangan po natin palaging maintindihan na we are united. Magkaiba man tayo sa katawan ni Kristo, pero we are united sapagkat isang Diyos, isang Espiritu ang meron tayo nagmumula sa Diyos Ama. Amen? Pangatlo po, yung interdependence. So interdependence po, ito po sabi po doon, sabi po ni Miriam, ni ano sino yan? Hindi si Miriam Defensor, So sabi po doon, interdependence, the state of being dependent upon one another. So ano po ibig sabihin? The state of being dependent upon one another. Ibig po sabihin, nagdadamayan. Amen? Nagtutulungan. Amen? Kailangan po sa pagdating po sa ministry, dapat nagtutulungan tayo. Kapag ang isa nakita po natin na mahina siya sa ganitong bagay, kailangan turuan natin siya, kailangan i-lift up natin siya, tulungan natin siya na maging matuto. Amen? Kailangan, kung hindi niya alam, turuan natin. Kung hindi niya naintindihan ang salita ng Panginoon, we have to teach them, we have to help them to understand kung ano yung mga sinasabi ng salita ng Panginoon. Yun po yung ibig pong sabihin ng salita pong interdependence. Amen? Kailangan po nagdadamayan, kailangan po kapag may kailangan yung isa, pagdating sa ministry, pag mayroon po siyang gusto na gusto o kaya kailangan niya ng tulong pagdating sa ministry, tulungan po natin. Amen? Kailangan po natin yung pagkakaisa. Kailangan po natin na tayo po ay sama-sama na itaas natin yung isang kapatid natin. Huwag po natin, sabi nga ni Brother Joel kanina, na hindi po natin pinagtutulungan. Tulungan po natin ang isa pong kapatiran. Amen? Narinig na po natin kanina sa ating pong devotion, no? Na sinabi ni Brother Joel na minsan kapag mahina ka, kapag hindi ka napapansin sa church, minsan pinag-uusapan, pero wala po dito yon. Amen? Dapat hindi po ganon, hindi po tayo ganon. Amen? Hello? Dapat nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Dapat nagtutulungan tayo sa inaharap natin kung ano man mga problema meron ng isa sa atin. Ang prayer lang po, kailangan po natin, mahalaga po sa isang kapatiran po natin yon. Amen? So, hindi po dapat natin minamaliit ang isa pong kaparte ng ating katawan. Sabi nga kanina sa binasa natin, na yung ulo, sabi niya, dinadown niya ang paa. Bakit? Ang paa kasi palagi lang nandun. Maputik palagi ang paa. Palagi pero tatandaan po natin na ang paa, siya pong pinakamababa, palaging nakaapak sa lupa. Amen? Gusto po ng Diyos na tayo po'y palaging mababa. Amen? With humility, humble spirit, and with humility. Amen? Mahalaga po yon. So, ano pa? Sabi po sa verse 15, sabi po doon, to 17, if the foot should say, because I am not a hand, I am not of the body, it is therefore not of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I am not of the body, it is therefore not of the body. If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where should be the smelling? Pero mo yun mga kapatid, kung puro mata lang, di ba? Ang sama tingnan ng isang tao kung puro mata lang ang meron tayo. Kung puro tainga lang ang meron tayo, napakasama din, napakasagwa tingnan. No? Kaya, sabi ni Paul, kailangan po na maintindihan natin
na lahat yon ay kaparte ng ating katawan at lahat yon ay may responsibilidad sa ating pong paglilingkod sa Lord. At lahat po yon ay kagamit-gamit po sa ating pong paglilingkod sa Lord. Amen? Pang-apat po, the importance of every member. Kailangan po natin palagi po natin i-acknowledge na ang bawat isa sa atin, ulit-ulit ko pong sinasabi, na ang lahat po sa atin ay importante po sa atin. May mga time na hindi mo ako gusto. Ayaw mo na sa akin. Maaring hindi kita nagustuhan dahil may nakita akong hindi mabuti para kung i-correct kita. 'Di ba? Masama na yung tingin sa atin. 'Di ba? Dapat hindi ganon. Lahat sa atin, kapag tayo po ay nasasabihan ng kapatid, kapag tayo po ay may ginagawa na hindi po kalugod-lugod sa Diyos, unang-una sa lahat, at nakikita ng ating kapatid kapag sinabihan tayo, kapag kinurek tayo, huwag po tayong magagalit. Bakit? Gusto ng Diyos, gusto ng kapatid mo na mapaayos ang buhay natin. Hindi tayo mapariwara. Amen? Sabi doon sa verse 18, but now God has set the members, each one of them, in the body just as He pleased. Nilagay ka ng Diyos dyan. Dahil gusto ng Diyos na paparangalan siya. And if they were all one member, where should be the body be? But now, indeed, there are many members, yet one body. And their eye cannot say to the hand, I have no need of you. Diba? Importante ka kapatid sa bawat isa. Importante yung kapatid na nakatabi mo ngayon para sa para sa ating gawain. Amen? Napakahalagi ka. Sabi ng Panginoon, nilagay ko siya diyan dahil yan ang gusto ko. Diyan ako naparangalan. 'Di ba? It's one of them in the body just as He pleased. Kaya wag po natin maliitin ang isang kapatid. Wag po natin wag po natin siyang masyadong tawag nito. Wag po natin siyang parang hindi natin pinapansin dahil hindi mo nakikitaan siya na walang talento. May talento yan, kapatid. Ang kailangan lang po natin kapag may isang kapatid na hindi natin nakikita na mayroon siyang ginagawa para sa Panginoon, maaring na mahiyain lang siyang kapatid. Amen? Kaya kung ikaw ang katabi ng kapatid na yon, tapikin mo, kapatid, mahalaga ka sa Panginoon. Amen? Mahalaga ka. Yan ang sinabi ng Panginoon, yan ang sinabi ni Paul, na nilagay ka ng Diyos at para maparangalan ang Diyos. Sabi niya, it's one of them, it's the body just as He pleased. Amen? Maliwanag po yon, mga kapatid. So, mahalaga ang bawat member sa atin. Or pag may mga hindi natin gusto, baka sabihin na hayaan mo na lang siya. Lumipat na lang siya ng ibang church, doon na lang muna siya. Minsan gano'n, ano? Pero dapat hindi po, mga kapatid. Iyon ang gusto ng ating Panginoon. Kailangan po natin tulungan na kung siya man ay talagang dapa yung kapatid niyan, tulungan po natin siya makabangon. Amen? So, importante po siya sa ating mga kapatid. Pangalima po, this is the last points that I want to share to you. Yung sinasabi na kailangan natin, sa verse 22, basahin ko po muna, no much rather, those members of the body which seems to be weaker are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, or those who we bestow greater honor, and our unpresentable parts have greater modesty, but our presentable parts have no need, but God composed the body, having given greater honor to the part which lacks it. Diba? So, kailangan i-practice natin yung mutual care and support, yung mutual care na sinasabi. Ano ba yung mutual care na sinasabi? No? I-practice natin. Bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga kapatiran. Bigyan natin ng pagpapahalaga yung ministry na meron tayong binigay ng Panginoon sa atin. Amen? So, mahalaga po yun, mga kapatid. Kailangan po natin na i-practice natin yung sinasabing pagpapahalaga sa kapwa, sa kapatid. Maraming mga kapatid na hindi na bumabalik. Bakit? Hindi natin sila minsan, totoo yun sinasabi ng iba.
Na minsan pagbago ka sa church, minsan hindi ka napapansin ng mga kapatiran. Which is tayo dapat na mga matagal na sa paglilingkod sa Panginoon, matagal na dito sa church, tayo yung nag-encourage sa kanila. Amen? Hello? Kapag tayo po ay hindi nagkakaisa, kapag tayo po ay nagkakawatak-watak, hindi po yun unity na sinasabi. Amen? Minsan pagdating sa cell group, pagdating sa cell group, minsan hindi na natin pinapansin yung ibang cell group. Pero wala naman dito yon. Lahat naman tayo talagang intact naman tayo. Amen? So, parang for example lang na minsan kailangan natin makita na i-practice natin yung pagpapalaga sa bawat isa sa atin. Para mas lalo tayong umusbong, mas lalong masaya, mas lalo tayong mas lalo tayong magsama-sama, mas lalo tayong talagang may kagalakan sa ating mga puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. Alam mo bakit minsan hindi tayo nakapagpupuri ng maayos sa Lord? Kasi mayroon tayong nakikitang kapatid na minsan hindi natin gusto. Hello? Minsan iniiwasan natin, kaya tayo, apektado din tayo sa pagpupuri natin sa Lord. Dapat hindi ganun. Pagpasok natin sa church, kailangan na lahat na nandito sa church ay kailangan na kailangan maayos yung puso natin sa isa't isa. Amen? Kaya pagdating po sa praise and worship, talagang nalulugod ang Panginoon. Amen? Hello? Amen? So seryoso tayong lahat, nasermonan kayo ni Pastor. So ito po ay isang paalala lamang po sa atin po mga kapatid. Na sa pagdating po sa ating pong church, kailangan po tayong lahat ay pantay-pantay pagdating po sa ministry natin. Amen? Kaya pag-igiin po natin ang ating pong mga talento na binigay ng Lord sa atin, sapagkat hindi pa man natin maaani ang ating pong mga rewards sa ngayon, pero malapit na. Nakikita na natin yung mga iba't ibang klaseng pangyayari sa mundo. Malapit na ang Panginoon. Doon lamang po natin makikita o doon lamang po natin marireceive yung mga rewards natin kapag nandun na tayo sa harapan ng Lord. Amen? So, kahit anong ginagawa natin, maliit man na bagay, kagaya nga sinabi ko kanina, isang bolt doon sa sasakyan na yon ay kaparte siya para tumakbo yung buong sasakyan. Amen? Tayo man ay ganon din, tayo man ay pinakamaliit o yung talento na binigay sa atin ng Diyos ay medyo hindi siya kita. Pero kaparte ka, kabahagi ka sa iglesia para mas lalong lumago ang ating pong iglesia. Amen? Iisa lamang po ang target natin mga kapatid, to bring people. Paano natin ma-convince yung mga kapatiran, the other people na sa labas, kung tayo mismo ay hindi po nagkakaisa. Amen? May kanya-kanya po tayong agenda. Hindi po yun ang kalooban ng Lord. Amen? So, in Galatians chapter 6 verse 2, sabi pa niya, bear one another burdens and to fulfill the law of Christ. Mahalaga po mga kapatid, si Paul palagi po niyang pinaalala sa mga churches na binibisita niya na kailangan magmahalan kayo, magkakaisa kayo. Dahil sa pagkakaisa, doon makikita po natin na mas lalong kikilos ang Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay mas lalong kikilos sa bawat o sa atin, sa bawat iglesia kapag tayo po ay nagkakaisa. Amen? Hello? Amen? So, in verse 25, that there should be no schism in the body, but that the body members should have the same care of one another. Tingnan po natin that there should no be schism. Ano ba yung schism na sinasabi ni Paul? Tiningnan ko sa dictionary, schism is to split or conflict or division. No? Kapag tayo po ay nagkakaisa sa ating pong paglilingkod sa Lord, sabi ni Paul that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. Dapat wala pong splitting, wala pong split, wala pong paghiwalay, wala pong pagdi-divide. Amen? Kailangan po buo, intact po tayo. And if one member suffers, sabi po doon sa verse 26, all the members suffer with it.
Or if one member is honored, all the members rejoice with it. Dapat ganun yung natin, ganun yung mindset natin. Titingnan po natin, dahil kaparte tayo ng katawan, kaparte tayo, kapag nasaktan yung isang katawan, parte ng katawan natin, ramdam ng buong katawan yan. Kaya kapag sa Panginoon, kapag ati pong dinadown yung isang anak ng Diyos, nasasaktan ang Diyos. Amen? Huwag po natin saktan ang Panginoon. Kaya inano ni Paul yung analogy dito kasi kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung mga bagay na naramdaman natin sa atin, ramdam din ito ng Panginoon. Amen? Minsan may mga tao na pag umusbong ang isa, tuwang-tuwa sila. Pero pag may isa naman, hindi siya natutuwa. Ayaw niyang yumaman yung isang tao. Ayaw niyang magkaroon ng magandang trabaho. Di ba? Dapat hindi ganon. Ang tunay na unity is kung mayroon siyang mga pagsubok, mayroon siyang mga suffering sa buhay, nararamdaman mo din yon. Kung mayroon man siyang mga victory sa kanya sa paglilingkod sa Diyos, ramdam din po na dapat natin yon. Kasi yun po ang sinabi ng salita ng Panginoon. Amen? Yun po yung true unity na sinasabi. Bagamat magkaiba-iba tayo ng prinsipyo pananaw sa buhay, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, dapat magkaisa tayo. Amen? So, praise the Lord. When everything function, it should. Sabi po rito that when everything function as it should, the body operates efficiently and accomplishes much. Moreover, when parts do not function as they ought, then there are problems. Problem, my friends. And nothing get done as it should. Diba? Kapag hindi po tayo na unite, hindi po tayo nagkakaisa, wala po tayong ma-accomplish. Kapag hindi po tayo, 'di ba? Sino yung dito, si Pastor Bern na in-example niya yung paggawa po ng Tower of Babel. 'Di ba? Nagpataasan na sila doon. Gusto na nila lamangan na yung kaisipan ng Diyos. Kaya ginulo sila ng Panginoon dahil kanya-kanya na gusto nila, akong magaling. Ang ginawa ng Diyos sa kanila, kinonfuse nila ang kanilang pananalita para hindi sila magkaintindihan. Yun siguro ang dahilan kung bakit may iba-iba tayong lengguwahe. Di ba? Minsan ganun ang Diyos. Minsan sa tingin natin, mataas na tayo na lahat ang may alam. Pero hindi pinapahintulutan ng Diyos. Binibigyan ng Diyos ng lahat na mga anak niya ng chance para matuto, para magamit yung yung talent niya. Amen. So ang sabi po doon that Paul's goal is to get the church to see that every member needs everyone members to be in their place and doing the assigned function. Mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Lord, mahirap naman talaga to sa totoo lang. Pero kung saan ka nilagay ng Diyos, kung ano yung talento mo, yung role mo na binigay sa'yo ng Diyos, maging masaya ka. Amen? Huwag po tayo palagi tayo na kinukumpara natin ang sarili doon sa mga tao na palaging nakikita. Kasi yun ang talent nila. Yun yung roles na binigay sa kanila ng Lord. Amen? Minsan naiinggit tayo. Kasi bakit sila nandyan sila, bakit sila ganito. Hindi po. Ano man yung meron tayo na ginagawa natin sa loob ng iglesia, yun ay talento ng Diyos na binigay sa'yo. Amen? Maging masaya tayo. Kasi kung yun ang kaisipan natin, palagi natin tinitingnan yung kapwa natin, tatandaan po natin mga kapatid na wala pong unity doon. Ang gusto ng Panginoon sa atin, ang goal ni Pablo, dito sa ating pong pinag-aralan sa oras na ito, ay kailangan pagkaisahin tayo. Amen? Yung goal natin is to glorify God and of course, to bring people to the church para makakilala po sila sa Panginoon. Amen? Tayo pong gagamitin noon. Kaya nga sinasabi ko kanina, kung wala tayong talent sa paghayo ng salita ng Panginoon, we have to ask someone.
sa mga leaders natin ng cell groups natin, hingi tayo ng tulong, o sa mga tao na mayroon alam sa pagsishare ng salita ng Panginoon. Amen? At higit sa lahat, we have to ask the Holy Spirit to give us understanding, to guide us, to direct us sa lahat po natin gagawin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So, each of us with our unique gifts and roles contribute to the health and growth of the church. Lahat po tayo, yung mga unique na gifts natin, yung kakaibang gifts and roles natin, ito po ay magko-contribute po para po sa good health ng ating lago po ng ating pong iglesia. Lahat po tayo, lahat po kayo na nandyan sa upuan ay kabahagi po nito. Kabahagi po tayong lahat sa paglago po ng ating iglesia. Amen? So, yun lamang po. At natandaan po natin na kailangan po natin mag-participate po sa lahat po na gawain ng ating church dito sa QAC. So, kami mga pastors, kami mga leaders, natutuwa kami kasi yun nga, nung nag-meeting kami, sabi nga nila, dapat daw ang pastor hindi nabigyan ng mga, kung ano yung mga ginagawa sa church, dapat hindi na sila maglilid. So, kami naman, natutuwa kami sa mga ginagawa ninyo mga kapatid, sa ibang mga leaders. Kasi, ibig pong sabihin na they're trying na lahat po tayo ay kabahagi po doon sa mga ginagawa po natin sa church, sa mga gawaing sa iglesia natin. Amen? Hindi lamang po na lahat ng mga desisyon ay nagmumula sa akin, nagmumula sa mga church, sa mga pastors, no? So, ay ibig pong sabihin na lahat po ay may kabahagi po doon. Kung mayroon po tayo nakikita na dapat ayusin natin sa church, tulong-tulungan po natin. So, kung hindi natin alam, so sabihin natin sa iba, sigurado yung iba may alam doon. Amen? So, we have to participate all the activity of the body. So, ito po yung last verse po na babanggitin ko po sa inyo. Maaari pong lahat na tayo po tumayo at basahin po natin para po sa ating pong pagtatapos. Sige po, basahin po natin 1 Corinthians chapter 15 to 50, verse 58. Sige po, 1, 2, 3. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Amen? So ito po yung encouragement po ng salita ng Panginoon sa magitan po ni Pablo. Na wag daw tayong manhinayang. Kailangan tumayo tayo pag may mga pagsubok. Ang mga Kristiyano ngayon ay may mga pagsubok. Lahat tayo. Pero kailangan lang po tayong tumayo. Hindi lamang tayo matinag sa mga pagsubok sa buhay. Minsan gusto na natin umayaw na, gusto ayaw na natin mag-ministry, gusto ayaw na natin magsimba. Pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen? Yung po tatandaan po natin. Itong pagpapagal po natin sa loob ng iglesia, pagpapagal po natin sa gawain ng Panginoon, ito ay may reward na tatanggapin. Lahat po na ginagawa po natin, ito po ay may reward doon sa langit kapag nandun nakaharap na natin ang ating Panginoon Kristo. Amen? So let us pray po. Panginoon, muli po kami, O Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos. Lord, salamat sa iyong mga paalala, Panginoon, that we are one body, Panginoon, one spirit, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, ang isa pong iglesia ay hindi po, Lord, maging matagumpay, hindi po mag-grow, Panginoon, kung hindi po kami nagkakaisa, O Diyos. Lord, forgive us, Panginoon, kung may mga bagay na minsan hindi po kami, Lord, aktibo, Panginoon, sa aming pong mga rules, Panginoon, Lord. Lord, sa oras na ito, thank you for the reminder, O Lord. Panginoon, na bagamat kami magkakaiba, Panginoon, ng ministry, ngunit ito po ay, Panginoon, amin pong itong ginagawa, Panginoon, para po mas lalo pang magkakaisa kami, Panginoon, sa layunin, O Diyos, na iyo pong inatang sa amin, O Diyos. Maraming salamat sa bawat isa, Panginoon, na narito ngayon. Lord, salamat na mga salita mo, O Diyos. Ito po ay magbigay sa kanila, Panginoon, ng more encouragement, O Diyos, upang kami pong lahat ay sama-sama, masaya, at Panginoon, na may kagalakan, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, O Diyos, higit sa lahat, Panginoon. Lord, i-bless mo ang mga kapatiran namin, Lord, na narito, at maging nasa online streaming, Father God. Lahat ng mga pastors,
pastors, lahat ng mga leaders, Lord, sa iglesyang ito, Panginoon. Lord, patuloy mo, Panginoon, na pagkaisahin, Panginoon, upang mas lalo namin, Lord, maabot ang goal namin, Panginoon, O Lord, na iglesyang ito ay gagamitin mo, Panginoon, to reach out those people, Panginoon, to reach out those soul, Panginoon, na wala pa po sa iyo pong sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, maraming salamat. Lord, dalangin ko, Panginoon, na i-cover mo ang iglesyang ito, Lord, ng iyong kapangyarihan upang hindi po kami madaya ng kaaway, Panginoon, para magwatak-watak, Panginoon. Bagkus, Lord, salamat sa iyong kapangyarihan, Banal na Espiritu Santo, na siya pong patuloy na riyan, Lord, na nagbabantay sa amin upang mas lalo pa kami bigyan, Lord, ng kalakasan spiritual, Panginoon, upang mapaglabanan namin ang anumang gawain ng diablo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, Ama, sa oras na ito. Sa iyo ko po, Lord, ibinabalik at pinapasalamatan, Lord, ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa iyo sa oras na ito, at pasasalamat, Lord, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen and Amen. Thank you, Lord. Hallelujah.